lahat ng mga nakikita nyong kalapati ngayon mga kalapatids is dadalhin natin sa homing pigeon loft. Ayan. Mamaya malalaman natin kung ano yung reason kung bakit. Ito po hindi po natin binili. Ha? Inano po natin to. Pansamantala pong aalagaan. Dahil po aalis yung may-ari, yung pansir, yung player natin sa HPC. So yung mga ibon na kaya pa nating ilipad, ililipad po natin. Sa loft po natin ililipad yung mga ibon na yon. Tapos yung mga breeder po sa stock loft natin ilalagay. Yan. As per na pag-usapan namin ni Sir. So kapag balik niya at gusto niya uli mag-ibon, kunin niya lang po doon ng walang bayad. Hindi ko po sisingilin yung kinain ng ibon. Hindi ko po sisingilin yung pinainom ko mga vitamins, pagpapaligo, yung pag-aalaga sa kanila. Yun po naging usapan namin ni Sir. Yan. Napakadaming ibon na to. Baka kalapit. So, malakas din sa patoka kung talagang tutususan mo to. Pero dahil syempre mahilig tayo sa ibon at syempre alam kong itong tao na to meron talagang reason na maganda kung bakit iiwanan niya itong mga ibon. Saka walang mag-aalaga, Sir, tama no? Alam mag-aalaga, alam mapag-iiwanan dito sa loft niya. Kaya kukunin natin itong mga ibon today. What's up sa inyo mga kano for today's video. Ayan, homing pigeon to the rescue na naman tayo. Nang hindi lang 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 7, 8, 10 na kalapate. Mahigit. Kasi ilan to, Sir? Ilan tong 24, Sir? 24 pieces na kalapate ang aalagaan natin. Ayan. Tapos yung iba rito ililipad natin. So ang may-ari nito ay si Sir Christian Campos. So syempre bago natin kunin, anong reason, Sir? Bakit mo, kasi nakita ko sa GC binebenta niya. Sabi ko, bakit binebenta? Mga HPC banded sa club ko lalaro. So yun ang nakakapagtaka sa pinuntahan ko siya, kinausap ko siya. So ang reason niya, Sir, Gano ako, Sir, punta ako kasi ng Manila mag-i-schooling para makapasok ko ng military. Yan, magbi-military si Sir Christian. So ang mangyayari, kailan ka alis, Sir? Ano, Sir, tatapusin lang namin yung ginagawan ko dyan para dagdag pamasahe din. Papunta ron? Yun. Tapos yung may mga gusto bumili, pwede pa naman bentahan. Diba? Ngayon kung gusto niyo bilhin yung ibon niya, sa akin na kayo re-rekta. Mag-uusap na lang kami sa presyo. Papakita ko yung picture kumbaga ng ibon, tapos siya magpe-presyo, i-relay ko na lang sa inyo. Diba? Kung gusto niyo bumili ng ibon ni Sir Christian Campos, ang dami pagpipilian dito mga kalapatid. So, yun yung reason kung bakit niya ito ipapano sa atin. So, hindi siya nagkamali ng isip na puntahan ng ibon niya kasi safe yung ibon niya sa akin. Ang laki ng stock loft ko. Apakalaki ng gulungan natin. So lalaman nyo ng mga dadagdagan lang yung purchase lalaman ng mga 60 bawat isang section. 2 section yung kulungan natin sa baba. Diba? Tapos itong kulungan, Sir, ganito lang to. Hindi to sisirain. Kaya itong mga ibon na to, mga breeder na yung iba. Pero may nakita ko mga HPC banded. Ang dami. Ilan, Sir, ginawa mong singsing? 11 po. 11. O yan, nasuksok na lahat. Yung dalawa, Sir, pinakuan ko kay Tito Mets para may palitan din siya. Ayun, dinala rin yung dalawa. Dito, malapit kay Pare Melvin. Ngayon, lalagyan natin sa T-box to lahat. And then, iuwi natin to mga kalapatids. Lahat to. Papatulog na lang tayo dito kay Sir Christian para mabilis. Ayan mga kalapatids, yung UV natin, ang dami. Siksikan, 24 pieces, Sir, di ba? 24 pieces. Ayan, na-update na lang natin si Sir lagi sa video call or chat about dito sa mga magiging sa ibon niya. Babalikan niya to, Sir, pangako yan. Iingatan ko yung mga ibon mo na yan. Kanya na ako mag-alaga ng kalapati, syempre. Alam kong alam kong masakit na iwanan, pero masarap yan balikan. Pag alam nyong yung pag-iiwanan nyo ay maayos mag-alaga, diba? Ayan, mainit ito. Basta natin to mga kalapatids. Tapos direkta natin to sa stock loft mamaya. Ayun na, sabi sa hula mga kalapatids. Ayan, pag uwi natin galing Manila, ang ibon na lang natin na panlaban ay dadalawa. Wala na isang grisel. Tapos yung isang naka-superset natin na checkered. Ayan. Anong nangyari? Nagpa-training kasi tayo. Wala tayo sayang naman yung pagkakataon. So nakabalik si ito yung checkered na to.
Binigyan natin siya ng kapares. Ayan, no? Ito nakauwi. Yung dalawa hindi nakauwi. Pero yung Grisel nandito pa, iso. Nagka-smashan kasi. Ayan, yung Grisel. Marimar. Sana makauwi pa yung ano. Makauwi pa yung dalawa natin na panlaban sa norte. Pero at least may dalawa pa naman tayo. So hindi tayo susuko mga kalapatids, ano. Balita ko kay Sir Pepong, dalawa lang din nakauwi sa kanya out of 7. So medyo nagka-smashan sa Isabela mga kalapatids. Sana kaya nilang yung ibon natin umuwi pagka maganda na yung panahon. So dito tayo mag-focus sa mga panlaban natin. Dalawa pa naman yan. Tapos update dito sa mga ibon. Yung mga pang south natin mga kalapatids. Ayan. Naka-viewing sila. Open lang to. Labas-pasok sila dito mga kalapatids. Medyo dumami yung ibon natin dito. So yung mga nakuha natin kay Sir Christian Campos na mga kaya pang i-viewing, ano, yung mga pwede pang ilipad. So tayo maglilipad mga kalapatids. Yan. Sinabi sa akin ni Sir na kung kaya pa ilipad, ilipad na lang daw natin. So yung iba dyan, alapang kulay yung mata. Yung iba medyo may kulay na. Ayan. Siguro yung kalahati dito, lalo na yung mga Grisel, kay Sir Christian Campos yan. Katulad dito mga Grisel na puti na to. Ayan, ibon ni Sir Christian Campos. Yung sa atin, ito mga checkered, mga blue bar. Ayan, mga Basra natin, Alphonse. Ayan, meron pa tayo dito. Ito, meron pa dito sa taas. May mga dyan na Arden, Mariano Lee Stitch. Ayan, yung mga color kay Sir Christian Campos yung mga yan. Sana maturuan pa natin. Kasi yung iba, katulad itong Grisel na to, may kulay na yung mata. Pero pagkakasabi niya, parang nakailang lipad pa lang naman daw sa kanila. Kaya hopefully, maturuan pa natin tong mga ito. Tulad to, isa na to, may kulay na rin yung mata. Pero ayan, napaganda ko na yung katawan. Kaysa nung kinuha natin doon, talaga namang ano, mayat-maya ko na to sila pinapaliguan. Kaya medyo kumikinis na. Ayan, maganda na silang tingnan. Magaganda na rin yung mga katawan nila. Ayan. Ito, mga ibon na natin itong mga to. Ayan, ang healthy, ang gaganda ng katawan nila. Ayan. Uso ngayon dito ang one eye cold, pero dito sa atin, alang tinamaan. Thankful tayo, nakapag-prevention tayo ng Premoxil. Ayun, meron pa rito, dalawa. Ayan, Grisel din. Ayan, labas-pasok sila dyan, tagusan yan. Dito sa may, di pa natin napipinturahan, sa mating na, yung double door dito sa may papuntang trapdoor. So yung mga medyo magugulang, mga breeder, ayun, nandun sa baba. Hindi ko na sila sinama sa viewing. Yun yung mga breeder na Sir Christian Campos. Ngayon, hinati ko lang, halos kalahati siguro napunta ron sa may ating panlaban. Tapos yung kalahati nandun sa baba. Doon na lang natin nila nilagak sa may stock loop. Sama-sama sila doon lahat. So ayun, nakakapanginayang lang. Ngayon, available pa po yung kapatid ni Mondragon. Ayan, naglugon mga kalapatids, kaya hindi natin matraining itong ibon na to. Pwede pa to pang out mga kalapatids, hindi pa po nakukuha nung nagpa-reserve. Ayan. Ito to, nasa kaliwa. Ayan, kapatid pong puro ito ni Mondragon. Full brother po. Ayan, kamatang-kamata, kamuka. Ayan. Buti nakauwi pa to, dalawa. Smashan yung training. Parehas kak yung umuwi sa atin. Ito, kaparis na ito, yung hen, yung nestmate niya, galing kay Tol JM. Ang ganda pa naman ng hen na yun. Tapos, ito naman kak na to, ito yung ibon ni Sir Simon. Sir Simon, nakasurvive sa smashan yung ibon mo ito. Kaparis niya, Kopman. Binigyan natin ng motivation, kaparis, pero hindi natin pag-iitlogin. Nagsasabikin lang natin sa pauwian. Ayan. Nagkaubusan ng training na yun mga kalapatis. Buti may napalusot tayo dalawa. Awa ng Diyos. May panlaban pa tayo ng derby. Malapit na yung derby.